Tayo. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحييكم بتحية الإسلام تحية أهل الجنة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Hinihingi po natin kay Allah Hinihingi po natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala na sana patawarin tayo sa ating mga pagkukulang at bigyan po tayo ng gabay sa araw na ito upang maintindihan natin ang mga tatalakayin at bigyan tayo ng lakas na patunayan ang ating tunay na paniniwala kay Allah sa pagsunod at pag-implement ng ating mga natutunan. Ang subject po natin sa araw na ito ay ang Hadith Sharif sa pag-aaral natin sa FANAR sa Level 2, online classes. Ang sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, kung makikita niyo po dyan sa picture natin, La tadhlimuna wa la tudhlamun. Huwag kayong mang-api at huwag kayong magpapaapi. Maliwanag po sa simula ng ating session na ito, inshallah, bigyan tayo ng barakah ng pag-intindi. Nandito na po tayo sa hadith number 3. Number 3 na ito. Mali po yan. Number 3, dhulm o tinatawag na sa English na oppression. Sa Tagalog na pang-aapi. Ito po yung magiging subject natin sa araw na ito. Tulad ng nakasanayan natin, ano ba yung pag-uusapan natin sa araw na ito? Introduction sa hadith, yung matan o mismong sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahulugan nito sa Tagalog, ang pagbabawal ng pang-aapi, ang nagsalaysay ng hadith. Sino ang nagsalaysay nito at nakaabot ito sa atin at naging gabay natin bilang mga Muslim. Ano yung kabuuang ibig sabihin o paliwanag ng hadith at yung mga aral na mapupulot natin dito, inshallah. So yung pang 7th, siguro makukuha natin yan sa discussion natin, inshallah. So sa panimula, mababanggit po o makukuha natin sa hadith na ito na ang kaparusahan ay naaayon talaga o nagdedepende ito sa laki o uri ng kasalanan na gagawin natin. Depende po yung katumbas na ginagawa nating kasalanan sa uri ng gagawin nating kasalanan. Hindi po parehas yung mga taong nakapagsina, yung mga taong nakapatay, dun sa taong hindi nakasala or hindi salam or hindi siya nakagising ng fajar. Iba po, by levels po, yung mga kasalanan. Iba rin po yung nagsishirk kay Allah o nagtatambal. So, ayon po sa level ng ating ginagawa, dun po ibinabase yung katumbas na kaparusahan. At makikita rin po natin, inshallah, sa hadith na ito, na yung pang-aapi ay nabibilang siya sa mga malalaking kasalanan. Meron po kasi tayong tinatawag na kabair o yung mga malalaking kasalanan na hindi talaga pinapatawad ng Allah unless tayo ay hihingi ng kapatawaran. Ito yung tinatawag nilang mga major sins. At sa hadith din, makukuha natin na napakalaki ang dulot ng pang-aapi na kasiraan o kasawian dito lang muna sa dunya at lalong-lalo na sa araw ng paghukom. So yun po yung magiging topic natin o paksa natin sa araw na ito. Kunin po natin ang hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Arabic nitong kahulugan.
I mean sa Arabic nito at bibigyan natin ng kahulugan. An Abi Dharrin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال. So, dedirektahin natin i-translate na sinabi o ayon sa salaysay ni Abu Dharr na binabanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng kanyang Panginoon. Ito po yung hadith na tinatawag nilang salita ng Allah pero hindi isinama sa Quran. Salita ng Allah na in a form of hadith. Okay? So sabi daw ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi ng Allah, "Ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi." O aking alipin, katotohanan, ipinagbawal ko ang pang-aapi sa aking sarili. وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلَا تَظَالَمُوا. At ginawa ko itong haram o ipinagbawal ko ito sa bawat isa sa inyo, kaya wag kayong mang-api. Ya ibadi, kullukum dallun illa man ihtadaytu. O aking mga alipin, lahat kayo ay naliligaw liban na lamang dun sa mga taong aking gagabayin. Fastahduni ahdikum. Kaya humingi kayo ng gabay sa akin upang kayo ay aking gabayin. Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu. O aking mga alipin, lahat kayo ay gutom, liban na lamang dun sa pinapakain ko. Fastat'imuni at'imkum. Kaya humingi kayo sa akin ng inyong pagkain at papakainin ko kayo. Ya ibadi kullukum 'arin. O kayong mga alipin, lahat kayo ay nakahubad. Illa man kasawtu fastaksuni. Lahat kayo ay nakahubad except dun sa bibigyan ko ng damit. Kaya humingi kayo ng pangtakip ninyo sa akin upang kayo ay mapagbigyan ko. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar. O aking mga alipin, katotohanan na kayo ay nagkakasala sa araw at sa gabi. Sa gabi at sa araw. Wa ana aghfiru dhunuba jami'an fastaghfiruni. Katotohanan na ako ay nagpapatawad ng lahat ng kasalanan, kaya sa akin kayo humingi ng kapatawaran upang kayo ay mapatawad ko. Napakaganda. Ya ibadi innakum lan tablughu darri fatadurruni. Katotohanan, aking alipin, hindi nyo maaabutan o makakamit na makabigay ng pinsala sa akin. Fala tablughu naf'i fatanfa'uni. At hindi rin kayo aabot sa pagbigay ng kabutihan sa akin. Hindi kayo makakadulot ng kasiraan sa akin, ni hindi kayo makakabigay ng kabutihan. O aking alipin, ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirukum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika fi mulki shay'a. Allahu Akbar. O aking alipin, kapag ipinagsama ang pinakaunang tao sa inyo at ang pinakahuling tao, mula sa mga tao at mula sa mga jin, pinagsama-sama ninyo yung kasamaan ng lahat ng mga ito sa isang puso ng isang tao, hindi ito atqa. Ipinagsama-sama mo yung pagkatakot ng lahat ng mga ito sa puso ng isang tao, hindi ito makakadagdag sa aking kaharian. Ulitin ko po. Sabi ng Allah, o aking alipin,
Kapag ipinagsama mo yung pinakaunang tao at ang pinakahuling tao mula sa jin at mula sa mga katauhan at ilalagay mo yung pagkatakot ng lahat ng mga ito sa puso ng isang tao, hindi po ito makakaragdag sa kaharian ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taytu kullu insanin mas'alatah ma naqasa dhalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idha udkhila al-bahra. Allahu akbar. Pakinggan pong mabuti. Ang sabi ng Allah, O aking alipin, kahit ipinagsama ninyo yung pinakauna at ang pinakahuli mula sa mga katauhan at mula sa mga jin, pinagsabay-sabay mo silang lahat sa isang lugar at lahat-lahat sila ay hihingi sa akin at bibigyan ko sila lahat ng kanilang hinihiling, ma naqasa dhalika mimma 'indi. Hindi ito mababawasan sa kung anong meron ako, liban lang katulad ng paglagay natin ng karayom sa dagat, kung ano yung matitirang tubig dito, ganun lang yung kabawasan sa aking kayamanan. Subhanallah. Pagsabay-sabayin po natin lahat ng tao at ng jin mula sa una hanggang sa huling mabubuhay dito, yun lang po ang mababawasan. Ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum thumma uwaffikum iyaha. Katotohanan, aking mga alipin, ito ay mga gawain ninyo na aaking kwekwentahin. Thumma uwaffikum, at ibibigay ko yung katumbas ng inyong gawain. Faman wajada khaira, sino-sino sa inyo ang makakakuha ng kabutihan, falyahmadillah. Dapat siyang magpasalamat kay Allah. Waman wajada ghaira dhalika fala yalumanna illa nafsa. At kapag makakakuha siya ng hindi maganda, wala siyang ibang sisisihin kundi ang kanyang sarili. Napakaganda po ng hadith na ito. I hope na intindihan po ng lahat sa naabot ng aming makakaya na ilapit sa pinaka malapit na kahulugan nito sa Tagalog. So, isinalaysay po at nakaabot sa atin ang hadith na ito sa koleksyon ni Imam Muslim. So, mashallah, dun po lang po sa hadith na yon, kung maintindihan po natin ng lubusan, mashallah, ewan ko po kung hindi pa matatamaan yung mga puso natin at baguhin natin yung ating mga kaugalian. So, nandito po makikita natin yung translation sa Tagalog. Inshallah, maire-review po ninyo yan dahil na i-send po natin sa ating Teams na file sa level 2 sa Filipino. Makikita po natin ang translation na yan, pati po yung slides na ginagawa po natin, makikita po natin yan sa ating mga file. So, makikita nyo po na isinalaysay ni Imam Muslim. So, sino po ang nagbigay sa atin ng hadith na ito o nakarinig mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung taga-salaysay? Siya po si Abu Dharr Jundub bin Janadah. Okay? Kaawaan nawa siya ni Allah subhanahu wa ta'ala. Siya po ay pumasok sa Islam sa Makkah. Alam po natin, kapag pumasok ka ng Islam sa Makkah, malamang yung torture sa'yo, hindi ka makakatakas. Pagkatapos niya pong magbalik Islam sa Makkah, bumalik po siya sa kanyang bansa. Ibig sabihin, hindi siya from Makkah. Nasa outskirts o malayo sa Makkah. Nanatili siya doon sa kanyang lugar,
sa kanyang bansa hanggang nakalipas yung digmaan, na pinakaunang digmaan ng Muslim at ng mga hindi naniniwala, ang Badar. Kasunod dito ang Uhud sa Madina, at yung tinatawag nilang digmaan sa Khandaq. Yung Khandaq, ito yung trench na pinalibutan ang Madina ng kalaban ng Islam, at walang choice yung mga Muslim kundi gumawa ng trench o yung huhukay sila ng parang kanal para hindi basta-basta makalusob yung kalaban. Pagkatapos siya ay pumunta sa Madina, lumipat po siya ng Madina al-Munawwara at naging isa sa mga kilalang sahaba na makatotohanan sa kanyang pananalita. Ito po yung isang sahabi na mashallah, kapag bumitaw ng salita, wala ka ng pagdududa. 100% puro katotohanan. Diyan po siya nakilala. So ano po yung kabuuang ibig sabihin ng hadith? Nakapaloob sa hadith na ito na ang iilang saligan ng reliyong Islam. Isa na rito ang pagbabawal ng pang-aapi. Kanina po nakita po natin na sa pinakaunang starting ng hadith, sinasabi ng Allah na ibinawal niya yung pang-aapi. So, kung titignan po natin, o dapat maging ugali natin, dahil gabay natin nga ang hadith, dapat isa ito sa mga prinsipyo, dapat isama ito sa ating mga saligan na pamantayan. Kailangan sinisikap natin na maging importante ang hindi tayo makaapi ng ibang tao. Okay, malalaman po natin mamaya kung ano yung mga uri ng pang-aapi, inshallah. Pero dito sa hadith, tulad ng sabi natin, ang mga katuruan ng propeta, ito ay upang maging gabay sa atin at maging pamantayan natin sa pamumuhay natin dito sa dunya. So kailangan sikapin natin paano natin makikita, paano natin mai-apply na maayos, nasa sa atin po yan. Inilayo mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang sarili sa gawaing ito na nagpapatunay na ang kasamaan nito. Ibig sabihin, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang pinaka-powerful. Gustuhin niya man na gawin ito o hindi, walang magagawa lahat ng tao dahil siya yung tagapaglikha, siya yung may gusto, siya yung pinaka-powerful, siya yung pinaka-encompassing. Kapag nag-decide siyang gawin ito, Masya Allah, wala tayong problema. Wala tayong magagawa dahil siya yung Diyos natin, siya yung tagapaglikha. Ngunit siya mismo ang nagpabawal nito sa kanyang sarili na nagpapatunay na ito ay bagay na dapat iniiwasan natin bilang mga nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Makikita po natin sa pagkakakilala natin kay Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran na siya ang pinakamataas pinakapatas sa pagbigay ng hatol. Makikita po natin na siya yung pinakamakatarungan, siya rin yung pinakamabilis kung magbigay ng hatol. Allahu Akbar. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala mismo ang nagbabawal sa atin, mismong siya ay hindi gumagawa ng hindi makatarungan. Inutos niya sa kanyang mga propeta, marapat lang sa ating mga tagasunod ni Allah ng mga propeta at ng Islam, dapat iwasan natin yung tinatawag na pang-aapi. Ano po yung mga itsura niyan? Inshallah sa discussion makukuha po natin. Ang hadith na ito ay nagpapatunay na ang pang-aapi ay para lamang sa mga mahihina. Mahihina yung personalidad nila na kailangan pa nilang mang-api para ipakita ang kanilang mga lakas. Subhanallah. So ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi natin, all-powerful, pero hindi niya po ginawa ito. Nagpapatunay lamang na siya ay tunay na powerful. Yung mga mahihina,
ang gagawin nila, kailangan pa nilang mang-api para makita yung kanilang, Masya Allah, malalakas. Pero nagpapatuloy na lamang na sila ay mahihina na kailangan pa nilang mang-api ng ibang tao. Ipinagbawal ang pang-aapi upang mapangalagaan ng isang Muslim ang kanyang din. Okay? Bakit natin nasabi na kapag iniiwasan natin yung pang-aapi, iniingatan natin ang ating relihiyon o pamamaraan ng ating pamumuhay. Bakit nasasabi natin sa hadith na ito na kapag gagawin natin o iiwasan natin yung pang-aapi at maging makatarungan sa kapwa, ito ay makakanatili ng kaayusan sa bawat nilalang. Inshallah, sa discussion po, malalaman natin na yung pang-aapi o yung uri ng pang-aapi, malalaman natin bakit natin nasabi yan. Unang-una, sa mga uri ng pang-aapi, number 1, ang pang-aapi ng alipin sa kanyang sarili. Masya Allah, meron pala ganyan, Ustads, na inaapi natin yung ating sarili. Meron. Pakinggan pong mabuti. At ang pinakamataas na pang-aapi ng isang alipin sa kanyang sarili, ano? Ito yung pagtambal natin ng pagsamba maliban kay Allah. Napakaliwanag po. Paano? Ang pinakamataas na pang-aapi ng alipin sa kanyang sarili ay yung pagsamba niya sa ibang nilalang maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Paano po ito? Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Napakaganda po. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa malapit na kahulugan nito, at alalahanin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang pagpapayo ni Luqman sa kanyang anak na kanyang sinabi, O aking anak, huwag kang sumamba ng iba ng bukod sa Allah dahil maaapi mo ang iyong sarili. Sa kadahilanan, ang pagsamba sa iba bukod sa Allah ay isang napakalaking kasalanan, sukdulang kasamaan at karumal-dumal na gawain. Masya Allah. Kung meron pa po sigurong mas worse na salita na pwede natin gamitin para i-connote yung tinatawag na pagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, masasabi po natin. Subalit, sapat na po siguro yung mga nabanggit na natin na kahulugan na nagpapatunay na kapag tayo ay nagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay isang uri ng pang-aapi sa ating sarili. Okay? Bakit siya naging pang-aapi sa ating sarili? Dahil ang ating sarili o yung ang dhulm, ang pang-aapi ay paglagay ng mga bagay na hindi kalalagyan nito. Ang dhulm o yung pang-aapi, ito yung nilalagay natin yung mga bagay-bagay hindi dun sa kanyang kalalagyan. Isa na rito yung pagsamba. So nung nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala, intrinsic po sa atin as creation ng Allah na ang sasambahin lang natin ay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Mismo tayo, nag-promise kay Allah na wala tayong sasambahin maliban sa Kanya. Alastu bi rabbikum, nung inilabas lahat ng mga anak ni Adan, at sabi ng Allah, at tinanong sila, Alastu bi rabbikum, hindi ba ako yung inyong Diyos? Ang sagot nating lahat, bala. Katotohanan niya, Allah, ikaw po ang aming Diyos o ang aming Allah na dapat sambahin. Kaya meron po sa mga puso natin yung tinatawag na fitra,
Lahat ng ipapanganak ay naniniwala kay Allah. Nakalagay po yan sa ating mga puso. Yan po yung natural disposition ng tao. At itong katawan, nabiyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin, yung ating kaluluwa, nabiyaya ng Allah, dapat dinadala natin ito dun sa pagtugon, dun sa mga kautusan at ipinagutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa atin. So kapag nilagay natin itong utak natin na binigyan tayo ng tamang pagpapasya, binigyan tayo ng magandang pangangatawan, binigyan tayo ng kaluluwa, kapag nilagay natin ito sa ibang bagay at magsasamba tayo ng iba, napakalaking pang-aapi sa ating sarili dahil ang natural na ending dapat ng isang tao ay ang paraiso. Kung maalala niyo po, saan nanggaling ang ating tatay? Saan? Sa paraiso na si Adan na pinalabas lamang. So, foreigners lang tayo dito sa dunya at ibabalik din tayo supposedly sa paraiso sa mga tunay na tagasunod ng Allah subhanahu wa ta'ala dito sa dunya. Allahu Akbar. Okay? I hope maliwanag po yun na ang pagsamba, inuulit po natin, ay para kay Allah lamang. At yung katawan natin ay para sa kabutihan at paraiso. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang namatay at nagtambal sa paghiling kay Allah ay makakapasok sa impyerno. Subhanallah. Bakit ka hihingi o hihilig sa mga nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala? Kailangan mo pang magtambal sa Kanya na alam mo ang lahat ng mga kung anong meron ka ngayon, lahat ng yan nanggaling kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, hindi po makatarungan na kapag tayo nilikha ng Allah, gagawin po natin yung pagsamba maliban sa Kanya. So, hindi lang po ibig sabihin yung sarili lang natin ang iintindihin natin. Kailangan po natin sikapin, pati yung mga kasamahan natin, maiiwasan natin sa pinakamalaking pang-aapi na ito. Pangalawa, ang pagsasagawa ng kasalanan at masamang gawain sa pagitan niya at ng kanyang Panginoon. Ang pangalawang uri ng pang-aapi ay yung magagawa ng tao sa kanyang Panginoon na kasalanan. Sa lahat ng kasalanan na gagawin natin, ito ay pang-aapi. Kahit anong uri nito ay magbibilang itong uri ng pang-aapi sa ating kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ang mga tao likas sa kanila, nalikha sila ni Allah subhanahu wa ta'ala na tumatalima sa Kanya. Ang pangatlo, ang pang-aapi ng tao sa kanyang kapwa. Dito po siguro makikita natin ito. Yung mga nabanggit natin A at B, medyo hindi natin naiiwasan o hindi natin nararamdaman dahil walang nagrereklamo. Pero sa pang-aapi po ng tao, dito natin nadjudge yung sarili natin at doon natin yun ang magiging basihan natin kung gaano yung pagiging yung service natin kay Allah subhanahu wa ta'ala o yung pang-aapi natin sa Kanya. Ang pagkuha ng karapatan ng kapwa ay isang uri ng pang-aapi. Yung pagkuha ng karapatan nila, ibig sabihin kapag hindi natin binibigay yung kanilang karapatan, napakalaking uri po ng pang-aapi ito. Pagkuha ng kanyang ari-arian na walang katarungan, kukunin natin yung mga bagay-bagay, I hope na intindihan nyo po yan. Pero i-discuss po natin yan mamaya inshallah. Ang sakta ng kapwa, maging sa pananalita natin, sa kamay natin, or sa mga gesture lang natin, minsan nakakasakit na tayo, subhanallah. Yung mga ibang brothers natin, hindi lang nila sinasabi, pero minsan nasasaktan na sila sa mga sinasabi natin. Meron din mga brothers, mashallah, yung tunay na sinasabi nila, brother, yung sinabi mo kanina, medyo nasaktan ako. So, sa ganitong pamamaraan, naayos po ng ibang mga brothers yung mga gawain na hindi nila inaakalang nakakasakit na sila. Yung paninirang puri, minsan nagagawa natin ito sa ating mga kapwa. Minsan kapag nakatalikod tayo at pinag-uusapan natin yung mga kapatid natin, nakakagawa na po tayo ng pang-aapi sa kanila sa pagbanggit ng mga bagay at nakakasirang puri sa kanila. Allahu Akbar.
Ang mga kasalanan ng pangapi ay hindi patatawarin ni Allah hanggat patatawarin siya ng taong kanyang inapi. Isipin niyo po kapag nakagawa tayo ng kasalanan ito, lahat ng kasalanan natin patatawarin ni Allah, subalit kapag meron tayong naapi, hindi tayo patatawarin unless bibigyan tayo ng kapatawaran ng taong inapi natin. Binigyan tayo ng Allah subhanahu ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng babala, matakot kayo sa dasal ng taong naapi dahil katotohanan walang tabing ang pagitan niya at kay Allah. So, yung mga taong naapi, wag nyo pong maliitin. Dahil kapag itinaas nila ang kanilang mga kamay at humiling sila kay Allah subhanahu wa ta'ala, naku, matakot na kayo dahil wala pong tabing. Ibig sabihin, diretso. Lahat yan sasagutin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung mga aral na papupulot po natin? Ang pangangailangan ng nilikha sa manlilikha. Nabanggit po natin kanina kung gaano natin kailangan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yung pangalawa, ang pondo ng Allah ay hindi walang katapusan. 'Di ba? Nabanggit natin sa hadith na isang tulo lang ng dagat yung nabawasan kahit ipinagsama natin yung una at pinakahuling tao, jin man ito o tao, hindi mababawasan yung pondo ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sa hadith makikita natin na tayo ay lilitisin sa araw ng paghuhukom sa lahat ng ating gawain. At yung pang-apat, yung pang-aapi ay kadiliman at kasawian sa araw ng paghuhukom. Kung ikaw ay nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala, ano pa kaya ang pinakamadilim na posisyon dito? Di po ba? Lalo-lalo na kapag ikaw ay nasa impyernong apoy na itatapon ka dahil sa pang-aapi mo sa iyong sarili at kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nakakasira ng henerasyon at lipon ng mga tao. Maliwanag po ito, hindi na po natin kailangan ipaliwanag ito. At pagiging makatarungan ay isang ugali na dapat taglay ng isang Muslim. At ang pinakalas na aral na makukuha natin, sikapin po natin na maging ugali natin ang maging makatarungan. So, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. I hope meron po kayong natutunan sa sharing natin na ito. Dito na po tayo nagtatapos. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.